Congratulations on the semifinals. Can you talk about lang din ng third set, Coach? Sobrang tight ng game, dikitan talaga compared to the first two sets. Paano mo lang narally yung team in order to overcome the challenge and get the win? Well, unang-una yung yung tiwala din namin sa team namin, sa players namin kasi yun nga medyo mahaba yung naging rest namin before this game. And siguro doon namin talaga in-ready yung team namin. Kumbaga yung naging foundation namin talagang nag-invest kami kasi alam namin na yung mga kalaban namin talagang mga veterano and experienced player din. The same time kanina, yun nga, knowing Akari ang lalaki ng players nila, yung attacks nila grabe. So and then yung block, so dahil hirap na hirap din kami. But ang good thing, yun nga, first two sets, okay naman, kontrolado namin. But in-expect din namin talaga na pwede talaga siyang magdikit. Ang good thing, yun nga, pinaka naging talaga paano kami nag-prepare and nag-ready. So yun. Thank you, Coach. And best player of the game, Erica Santos. Erica, coming off of a 30-point game, then ngayon 24 points cover signal. Paano mo lang din embrace yung role ng pagiging go-to spiker talaga ng signal, lalo na ngayon, nasa semis na kayo? Tinitake ko lang siya as motivation kasi yun nga, yung mga sets, yung mga repetitions na yung mga binibigay sa akin na tiwala, parang ini-embrace ko na, which is parang nag-reflect din ako na, ganito pala yung role, so ini-embrace ko siya and tinitake ko as motivation. Thank you. And Virgil, as team captain, gano'n ka lang din ka-proud sa naging composure ng team, especially third set, dikitan niya, pero na-overcome niyo kayo. Sobrang proud po ako kasi yun nga, sa ensayo pa lang grabe namin talaga aralin kung paano kami maging compose pagdating sa gitgita na laban. And yun, talagang kumapit yung bawat isa kanina kaya nakuha namin na straight sets lang. Kaya yun, nagpapasalamat din ako sa coach syempre kasi sila yung nag-remind kung ano yung strength namin na i-apply sa loob ng court. Thank you. The floor is open for questions. Erika, can you take us through yung second set, 10 points ka doon, tapos may part pa na 4 straight points yung na-score mo para lumayo kayo? Hindi ko po napansin na straight kasi parang kung ano yung hinahagis na set ni Ate Jel, follow lang ako kung ano yung binibigay talagang. Parang thankful ako sa kanya kasi pinagkakatiwalaan niya ako. Then can you talk about naman yung connection mo with Erika? Maganda yung nilalaro niya this pre-season kahit bagong addition pa lang sa inyo. Maganda Hindi po, kasi si Erica naman, yun nga, magaan lang siya kasama din sa loob ng court. So yung communication namin parang inside and outside the court nga kaya yun nga, pag may mga adjustment, iusap talaga kami. And ayun, sobrang tiwala din ako sa kanya kasi alam ko kung ano din yung strength niya, kung ano yung kaya niyang i-contribute sa team. So ayun, and looking forward pa sa lahat ng i-adjust pa namin, and sure ako na mas magiging okay pa yung connection niya. Yes. Coach, nung umpisa po ng taon, parang ang kwento sa Signal nga po ay kulang kayo sa tao and may mga nangyari nga po away from the board. Halos kalahating taon nagdaan ngayon, mas malakas na, mas playoff contender palalo. Ano ba yung nagbago sa loob ng 6-7 buwan na yun? Nas tingin nyo, nagpa-overcome talaga sa inyo sa mga pagsubok din na pinagdaanan nyo kanina po? Nakakayak naman yung tanong mo. Hindi, joke lang. Pero siguro yung patience namin dun sa kung anong meron muna kami nung itong taon, and pero sa totoo lang, mabigat na ang grabe yung mga challenges talaga na dumating, and hindi namin alam kung ano talaga yung magiging muka ng team namin before dumating tong month na to. Pero sobrang thankful kami sa management and sa bagong team manager namin. Credit talaga din to kay Coach Yannick. Credit to sa kanya kasi grabe rin yung usap namin. And alam mo yung tiwala namin sa isa't isa bago namin trabahuin lahat. Especially kay Erica din na we're so thankful din na yun nga, nag-yes siya sa amin. And we're so happy na yun nga, na napunta siya sa Signal dahil yun, nakita namin. Alam ko kasi ang kaya niya pang gawin even before pa. So sabi nga namin, sinabi ko sarili ko, natutulungan ko siya, gagawin ko yung best kung ano yung binibigay ko na Angel or sa buong team. And siguro yung yung commitment ng team namin ngayon.
hindi kami malakas, sa totoo lang. Hindi kami yung team na talagang alam mong naba-contender na rebuilding pa kami ngayon. Pero yung paano sila mag-commit. And then, siguro yung adjustment din bilang coach dun sa team. And ano yung best na mabibigay ko sa kanila. Not only dun sa ano yung pwede nilang ibigay. Pero yung give and take din namin sa isa't isa. Actually, marami pa rin kaming hinahanap. Marami pa rin kaming gusto. But we're so happy na kung nasaan man kami ngayon. Dahil nakikita namin kung saan pa kami papunta at ano pa yung pwedeng marating namin. And, ayun nga, looking forward, like sinabi niya, looking forward pa rin sa mga gagawin namin, sa tatrabahuin namin. And invest talaga kami sa lahat ng kailangan pa namin i-workout. So, yun. Thank you. Coach, na-mention yung rebuilding. Siguro gano'ng kalaking testament na lang din to sa team na nakapasok kayo into the semifinals kahit na yun, marami pa kayong inaayos the system. So, siyempre, of course, sobrang laki para sa amin. Ako bilang coach nila, sobrang laki nung achievement na to dahil, siyempre, ako, every day, every night, tinitingnan ko ano ba yung pwede namin i-improve, ano ba yung pwede namin gagawin pa. But, again, ulitin ko lang, sobrang proud ako dun sa team dahil grabe rin silang mag-response sa akin or sa aming coaches. And kahit anong status na nangyayari or nagiging hard ba yung training, nagiging easy ba, but at the end of the day, kailangan na-explain ko sa kanila ano ba yung reason sa purpose nung ginagawa namin. So, ayun lang. Thank you, Coach. Thank you, Sir. Salamat po sinabi po yan. Oo nga,